could see that the hero is here in our hearts, young as we are. We can stand and make a stand, heart to heart and hand in hand, with a voice out inside that we can't keep on hiding. Gotta work to make things work, gotta change the world. We cannot deny, gotta give it a try. We are never too young to come as one and to make a stand. Stand firm, be a guiding light to the nation. Stand proud, let's unite in one celebration. With the power of God from above, we can tell all the world of His love. Standing firm in the faith, doing all of our work from the heart. We've got to start to make a stand. Stand and make a stand, heart to heart and hand in hand. Let a voice out inside that we can't keep on hiding. Gotta work to make things work, gotta change the world. 'Cause we cannot deny, we gotta give it a try. Let's give it a try. We're never too young to come as one and to make a stand. Yeah, here we go. Now is the time for us to move. It's time to make a stand. I mean, we ought to try to change the world. Let's do it hand in hand. I know we're small, yeah, we young, but that's not gonna stop us. Let's do this for the man. Get back to love, yeah, they gave us stand proud. Let's put up the voice, say it loud. Oh, I'm sticking to the man and in my heart, and no doubt. I'ma live my life through His word. I'll make sure that I'll be heard. Keep the faith, believe you can. It's a time of making a We're stand. together, we're strong now. It won't be for long till we heal this broken land. If we live what we learn, take this time to take our turn to make a stand. Make a stand. Heart to heart and hand in hand. Let a voice out inside that we can't keep on hiding. Gotta work to make things work, gotta change the world. 'Cause we cannot deny, we gotta give it a try. We are never too young to come as one and to make a stand. Let a voice out inside that we can't keep on hiding. Gotta work to make things work, gotta change the world. 'Cause we cannot deny, we gotta give it a try. We are never too young to come as one. We can make a stand. Magandang umaga po sa kanilang lahat. Tayo po ngayon ay nasa unang araw ng ating simbang gabi. Ating pakinggan ang paunang salita na babasahin sa atin ni Ginoong Julius Cesar Uy mula sa sektor ng kabataan. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa umagang ito, ating sisimulan ang 9 na araw na Misa de Gallo o Simbang Gabi. Isang napakagandang tradisyon nating mga Pilipino bilang ating pagsalubong sa pagsilang ng manunubos ng sanlibutan. Sa loob ng 9 na araw, sama-sama tayong magnilay sa banal na Eucharistia habang buong pananabik nating hinihintay ang Pasko ng Pagsilang. Mahigit 2,000 taon na nang ang anak ng Diyos ay nakiisa sa ating pagkatao. At tulad ng sinabi ni San Pablo, siya na isang Diyos ay ibinaba ang kanyang sarili at namuhay na gaya ng isang alipin alang-alang sa kanyang pag-ibig sa ating lahat. Sa loob ng panahong ito, hinahamon tayong maging mabubuting katiwala sa mga biyayang handog ng Diyos sa atin. Ang buhay na siyang pinakamahalagang kaloob niya. Isang buhay sa kanya ring napagdaanan at dahilan dooy kanyang pinaging banal. At gayon din ang ating mga galing, talino, kabuhayan, kalikasan, pamayanan, bayan at kinabukasan.
Patuloy ang paghamon sa atin ng panahong ito upang maging mabubuting katiwala ng Diyos sa mga biyayang ipinagkaloob niya sa atin. Sa unang simbang gabing ito, itinatampok natin ang sektor ng mga kabataan habang tayo ay nakikiisa sa pagdiriwang ng pambansang araw ng mga kabataang Katoliko. Sila ang kayamanan at pag-asa ng lipunan at ng simbahan. Samahan natin sila at ipanalangin upang maging mga epektibong tagapaghatid ng mabuting balita sa lahat, lalo sa kanilang kapwa kabataan, at magsimula sa kanila ang pagbabagong minimithi ng ating bayan. Ang ating punong takapagdiwang sa banal na misang ito ay ang ating kura paroko, ang lubhang kagalang-galang Roberto C. Malyari D.D., Obispo ng San Jose de Nueva Ecija. Magsitayo po ang lahat at ating awitin ang panimulang awit. Sa harap ng altar, kami lumalapit,
Sinimulan natin ang Eukaristiyang ito sa tanda ng krus, ang tanda ng dakilang pag-ibig ng Diyos sa atin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang kapayapaan. At sumainyo rin. Hindi magluluwat at darating na ang pagliligtas ng Diyos. Ito ang pangako niya sa kanyang bayan sa pamagitan ni Propeta Isaias. Subalit inaasahan ng Diyos na kikilos ang tao sa lahat ng panahon ayon sa katarungan at patuwid. Sa mga pagkakataong naging baluktot ang ating pamumuhay, humingi tayo ng patawad mula sa Diyos. Panginoong Yesus, Ikaw ang dakilang Diyos at prinsipe ng kapayapaan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Kristo Jesus, Ikaw ang Diyos, Ikaw ang anak ng Diyos at anak ni Maria. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Panginoong Yesus, Ikaw ang salitang nagkatawang tao at bugtong na anak ng Diyos. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Gloria in excelsis. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong ang iyong salita na ibinalita ng anghel ay maging taong totoo sa sinapupunan ng mahal na Birhen. Ipagkaloob mong kaming sumasampalatayang siya'y ina ng Diyos, ay matulungan niyang dumalangin sa iyo sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat at ating pakinggan ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Sa pamamagitan ni Isaias, ipinapakita sa atin ng Diyos ang hantungan ng mga taong matuwid at tapat sa kanyang kalooban. Sila ay titipunin niya sa bahay dalanginan kasama ng lahat ng mga bansa. Pakinggan po natin ang pagbasa. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias.
Ang sabi ng Panginoon sa kanyang bayan, ayon sa katarungan at laging matuwid ang inyong gagawin. Ang pagliligtas ko ay di na magluluwat, ito ay darating. Ito ay mahahayag sa inyong paningin. Mapalad ang taong gumagawa nito. Ang anak ng taong ang tuntunin ay ito. Ginaganap niya ang marapat gawin sa araw ng pamamahinga. Sa gawang masama, ang kanyang sarili ay iniiwas. Di dapat sabihin ng isang dayuhang nakipagkaisa sa bayan ng Diyos na siya ay hindi papayagan ng Panginoon na makisama sa pagsamba ng kanyang bayan. Ito naman ang sabi ng Panginoon sa mga dating dayuhan na ngayon ay kabilang sa kanyang bayan. Buong pusong naglilingkod sa kanya, nangingilin sa araw ng pamamahinga, at matapat na nag-iingat sa kanyang tipan. Dadalhin ko kayo sa Sion, sa aking banal na bundok. Ipadaramo ko sa inyo ang kagalakan sa aking templo. Tatanggapin ko ang inyong mga handog, at ang templo ko ay tatawaging bahay dalanginan ng lahat ng bansa. Ipinangako pa ng Panginoon sa mga Israelitang ibinalik niya mula sa pagkatapon na marami pa siyang isasama sa kanila para mapabilang sa kanyang bayan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Ulitin po ng lahat. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. O Diyos, pagpalain kami at kahabagan. Kami, Panginoon, ay iyong kaawaan, upang sa daigdig mabatid ng lahat ang iyong kalooban at ang pagliligtas. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Naway purihin ka ng mga nilikha, pagkat matuwid kang humatol sa madla. Ikaw ang patnubay ng lahat ng bansa. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng tao. Nag-aning mabuti ang mga lupain. Pinagpala kami ng poon, Diyos namin. Ang lahat sa amin ay iyong pinagpala. Nawa ay igalang ka ng lahat ng bansa. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Magsitayo po ang lahat bilang paggalang sa mabuting balita ng Panginoon. Halina't kami ay dalawin, kapayapaan mo'y dalhin upang umiral sa amin. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang simula ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon,
sinabi ni Jesus sa mga Hudyo, "Nagpasugo kayo kay Juan at nagpatotoo siya tungkol sa katotohanan. Hindi sa kailangan ko ang patotoo ng tao. Sinasabi ko lamang ito para maligtas kayo." Si Juan ay parang maningas na ilaw na nagliliwanag noon at kayo'y sandaling nasiyahan sa kanyang liwanag. Ngunit may patotoo tungkol sa akin na higit sa patotoo ni Juan. Ang mga gawang ipinagagawa sa akin ng Ama at siya ko namang ginaganap. Yan ang nagpapatotoo na ako'y sinugo niya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Manatili po tayong nakatayo para sa pagbabasbas. Magsiupo po ang lahat at ating pakinggan ang homilya. Magandang umaga po sa inyong lahat. Merry Christmas and Happy New Year na po sa ating lahat. Ito daw ang maganda dito sa Pilipinas, mahaba yung celebration ng Christmas. Yung sa paningin natin, ang simbang gabi, ang siyang umpisa ng ating pagdiriwang ng Pasko. At yung mga Christmas lights sa labas, sa bahay, yung mga decorations natin, lahat ng ito ay inihahanda ang puso, inihahanda ang kalooban para sa pagdiriwang ng Pasko. Ngayong panahon pong ito, pagkatapos ng Year of Faith, ang simbahan ay inumpisahan ang Year of New Evangelization, yung taon ng bagong evangelisasyon. Sinabay po yung the Year of the Laity, yung taon ng laiko, yung paanyaya po, yung kung pwede, yung evangelisasyon na ginagawa natin, yung evangelization, yung pagpapahayag ng salita ng Diyos, ay wag lang gawin ng obispo, ng mga pari, kundi gawin ng bayan ng Diyos. Ito po yung unang-unang paanyaya sa atin na maging bago yung pamamaraan ng pagpapahayag ng salita ng Diyos. At kung pwede, wag lang dito sa altar gawin. Kung pwedeng gawin natin kahit na sa palengke, sa bahay, habang nagluluto, habang kinakausap yung anak. Ganun yung so sana yun nga, makakita tayo ng mga bagong pamamaraan. Ang mahalaga yung may bahagi ang salita ng Diyos, may bahagi ang buhay ng Diyos sa ating mga anak. At isa pong mga agents of evangelization na tinitignan po ng simbahan ay yung mga kabataan. Ngayong araw na ito, pinagdiriwang po natin ang National Youth Day at binabati natin ang ating mga kabataan na nandito ngayon. Pwede po batihin ninyo yung kabataan na nasa tabi nyo. Yung Happy National Youth Day, yung bawat isa ay inaasahan na maging evangelizer, ay tagapagpahayag ng salita ng Diyos. Yung hamon po sa mga kabataan ay yung
Kung pwede, ikwento nila sa mga kaibigan nila mismo, yung sa tweet at sa Facebook, no, yung mga text, yung salita ng Diyos, no, sa isa't isa. Yung, pero yung isa sa mga hamon ng new evangelization na ito, dapat pag pinapahayag mo, dapat ito'y may alab. Ito yung unang-unang paanyaya sa atin, dapat may alab. You preach the Word of God with fervor, with fire in your heart. At ang sinasabi po sa atin na itong apoy na ito ay mananatili lang sa atin kung meron tayong relasyon sa Diyos. Ito yung unang-unang paanyaya ng bagong evangelisasyon na gawin natin palagi, na yung bawat ginagawa natin ay manggaling palagi dun sa buhay na relasyon sa Diyos. Kagaya po ngayon sa simbang gabi, nandito tayo ngayon at napakahalaga na consciously talagang malayang inaalay natin itong siyam na gabi bilang tanda ng pagmamahal sa Diyos. Gigising ako ng maaga dahil gusto kong ipahayag ang pagmamahal ko sa Diyos. Gusto kong maging maalab ang relasyon ko sa Kanya. Yung bang, ito yung unang-unang gusto nating gawin ngayon sa simbang gabi, yung consciously we will offer every day of this simbang gabi bilang tanda ng pagmamahal natin sa Panginoon. At yung paanyaya po sa atin ay yung we will offer even our own selfishness, our egoism, yung our comfort zones, no, yung mga para sa ganoon ay may pahayag natin yung pagmamahal natin sa Panginoon. Yung bali isasantabi natin yung kagustuhan nating matulog ng mahaba, yung isasantabi natin yung ating kagustuhang magpuyat, para sa ganoon ay yung magising ng maaga, gano'n yung bang, yung apoy daw po, yung apoy, lalong-lalo na yung apoy ng pagmamahalan natin sa Diyos at pagmamahal natin sa isa't isa, kailangan daw po palaging ginagatungan so that the fire will always be there. Na yung bang, para sa gano'n, nandun palagi yung apoy, dapat ginagatungan. Pag walang ginagatong dun sa apoy, yung mamamatay yung apoy. At para sa atin, yung panggatong natin, ito yung lahat ng mga small acts of love na ginagawa natin, no, para sa Panginoon at para sa isa't isa. Kaya nga po, itong bawat gabing ito ay isang palaging tanda ng pagpapahayag natin ng pagmamahal sa Diyos. At yung unang ginagatong po daw natin ay yung ating pagkamakasarili. Kasi meron po tayong lahat niyan. Tinatawag po sa Biblia na old man. There is an old man in each of us. Merong matandang tao daw na nandyan na makasarili. Yung gusto lang yung makakatuwa sa kanya, sa sarili, yung gusto yung to feed always the self, na yung so yung hamon ay isang tabi ito at igatong dito sa apoy ng pagmamahal natin sa Panginoon, kasi nga pag talagang mahal natin ng Diyos, dapat hindi nakafocus yung attention natin sa sarili, kundi dapat nakafocus yung attention natin sa Panginoon na gusto nating mahalin. Nakafocus yung attention natin
sa kalooban ng Diyos na gusto niyang ipagawa sa atin bilang tanda ng pagmamahal natin sa Kanya. Sabi palagi ng banal na kasulatan, kung mahal ninyo ako, gagawin ninyo ang kalooban ko. Ganun din, kapag nagmamahal tayo, nakafocus yung attention natin sa isa't isa. Yung i-focus natin, yung attention natin sa miyembro ng pamilya, dun sa mga kasamahan natin sa trabaho, yung nakikita natin araw-araw, para sa ganon ay mapaglingkuran natin sila. Yung hamon po ng New Evangelization para sa ating lahat, kagaya po ng sinasabi dito sa ating unang pagbasa sa Ebanghelyo, yung ngayong first day ng simbang gabi, galing kay Juan, St. John, napakahalaga daw, unang-una yung pagsasabuhay natin, yung mismong mga taong nakapaikot sa atin, ay sila ang magpapatotoo na yung sinasabi ninyo at yung ginagawa ninyo galing sa Diyos. Kagaya po ni Jesus, merong nagpatotoo sa kanya, si Juan, na kinikilalang propeta ng kapanahunan niya. At bilib po yung iba. Tapos, yun nga, nagpatotoo na si Jesus ang Mesiyas, ang pinadala ng Panginoon. Yung bang napakahalaga din po, pag nagpapatotoo tayo, nagpapahayag ng salita ng Diyos, yung mismong mga taong nakapaikot sa atin, yung mismong nakakakita sa atin, patutotohanan, totoo nga ang sinasabi ng taong yan. Mabuting tao yan. Yung consistent, yung taong yan. Yung mismong mga taong nakapaikot, sila mismo ang magsasabi at magpapatotoo. Kaya yung hindi ka na magsasayang ng madaming laway, sabi ganyan. Yung ng madaming salita, kuminsan isang salita lang, tama na. Dahil nga, yung nakikita ng tao sa buhay mo, sa ginagawa mo, yung kabutihan ng iyong pagkatao. At pangalawa po, yung sinasabi ni Jesus, hindi lamang si Juan, gusto ko, sabi ganyan, kaya sa totoo lang, hindi ko naman kailangan yung patutuo ng tao. Pero ginagawa ko ito para sa ganun, yun nga, sa inyong kabutihan. Yung meron pang patutuo, sabing ganyan, na magpapatutuo na ako ay pinadala ng Diyos, at ang pangalawa na sinabing nga niya ay yung mismong mga gawa niya. Yung lahat ng ginagawa niya ay galing sa Diyos, kalooban ng Diyos. So, sa ating pong panimula ng simbang gabi, siguro yung napakahalaga po yung magdesisyon. Kanina yung mga kabataan sabing ganyan, you make a stand. Make a stand. Make a stand. And stand on the side of God. Ito lang yung ang panyaya sa atin. At yung mga salita natin, yung gawa, ito yung magpapatotoo if we already made a stand for God. Yung napakahalaga po yung hindi lamang tayo magdedesisyon ngayon individually, bawat isa, siyempre, magpapahayag, Panginoon, I'm standing for you. I am choosing you. I'm making a choice of you. Yung Diyos po, pinili daw tayo. Mahal niya tayong lahat. He made a choice of us. Ang paanyaya sa pag-umpisa ng simbang gabi, we make a choice of Him ngayon. Napiliin natin siya. Siya yung pipiliin nating Diyos natin, at siyang pipiliin nating maging guide ng buhay natin. Siya yung
gagabay sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. So yung ingin po natin itong biyayang ito para sa ating lahat. Sana yun nga yung bang itong unang araw ng simbang gabi ay buksan talaga yung puso. Yung pong pagdidesisyon natin ay napakahalaga. Yung bang to choose Him is very important. Yung bang, kasi daw, when we say yes to the Lord, when we choose Him, ito daw ay isang pamamaraan ng pagbubukas ng puso sa Kanya para yung grasya niya na naniniwala tayong ibubuhos niya sa atin ngayong simbang gabi ay papasok at mananahan sa puso ng bawat isa sa atin. Yung sinasabi po na sa atin palagi yung the door, yung puso, yung pintuan daw sa puso natin, yung doorknob nasa loob. Yung nandun, the Lord is knocking at the door. Kumakatok siya at ang paa niya sa atin ngayon ay buksan yung pintuan at tayo lang ang pwedeng magbukas no. Yung bawat isa sa atin. So, sana itong umpisa ng simbang gabi ay talagang araw din ng pagbubukas ng pintuan sa puso para sa pag-umpisa natin ng simbang gabi, yung biyayang kaloob ng Diyos ay papasok ng tunay sa puso ng bawat isa sa atin. Magsitayo po ang lahat, at sa bahaging ito ng ating pagdiriwang ay ating gaganapin ang pagbabasbas ng Belen. Bilang paghahanda sa Pasko ay ating babasbasan ang Belen. Ito ay nagpapahiwatig ng diwa ng Pasko. Sa ating pagninilay sa Belen, ang mabuting balita ng kapanganakan ni Jesucristo ay nagkakaroon ng mas malalim na kahulugan. Tayo ay lubos na nagagalak sapagkat ang anak ng Diyos ay nagkatawang tao sa pamamagitan ng mapaglikhang kapangyarihan ng Espiritu Santo. Manalangin tayo. O Diyos ng mga bansa at tanan, sa simula pa ay pinamalas mo ang iyong pag-ibig sa mga taong matindi ang pagdaing. Pinadala mo ang iyong anak bilang tagapagligtas, isinilang ng Birhen Maria. Siya ay nagdulot ng tuwa at kapayapaan ng awa at pagmamahal. Basbasan mo kaming lahat ng sa Belen na ito ay tutunghay. Maalala sana naming lagi ang kaabahan ng pagsilang ni Jesus at itaas ang aming mga puso sa Kanya, ang Diyos na sumasa amin at tagapagligtas ng lahat. Siya na nabubuhay at nagahari magpakailanman. Amen. Manatili po tayong nakatayo para sa panalangin ng bayan. Sa panahong ito, ang ating paghihintay sa Mesiyas, dumalangin tayo sa Panginoon na nakibahagi sa ating pagkatao upang hihatid sa atin ang pagbabagong ating minimithi, lalo't higit sa mundo
ng mga kabataan. Idalangin natin, Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Ulitin po ng lahat. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Panginoon, pagpalain mo ang Santo Papa, ang mga obispo, mga kaparian, at lahat na nagpapalaganap ng iyong salita upang kanilang maisagawa ito ng may lubos na pagtitiwala sa iyong pag-ibig at pagkalinga. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Panginoon, pagkalooban mo ng liwanag ng isip ang lahat ng namumuno at umuugit sa aming pamahalaan, lalo't higit ngayong nalalapit na naman ang aming pagpili sa mga taong mamumuno sa aming bayan. Ipakita mo sa kanila na ang daan tungo sa tunay na pag-unlad ay ang daan ng katotohanan, integridad at kababaang loob na iyong ipinakita. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Panginoon, bigyang pag-asa mo kaming lahat na nananabik sa iyong muling pagdating sa aming piling. Sa kabila ng di mahintong suliraning at pasakit sa buhay, turuan mo kaming umasa sa iyong kabutihan at kagandahang loob. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Panginoon, akayin mo ang mga kabataang aming ipinapanalangin ngayon. Gawin mo silang mga tapat mong saksi, maging tagapagsimula ng pagbabago sa lipunan at sa mundo, at maging liwanag sa mundong lunod sa kadiliman. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Mapagmahal na Ama, isinugo mo ang iyong anak upang aming maging kapatid at matuto kami sa kanyang halimbawa. Mahihatid nawa namin ang kanyang dakilang pag-ibig sa lahat, lalo na sa mga kabataan. Iniiling namin ito sa pamagitan ni Kristo ng aming Panginoon. Amen. Manatili po tayong nakatayo para sa panalangin sa alay mula sa sektor ng kabataan. Panginoon, kaming iyong mga anak ay sumasama sa iyong kalugdan, ang aming mga handog. Kalakip ng mga ito ay ang aming mga pangarap at mithiin na aming iniaalay kasama ang alak at tinapay at lahat ng aming abang na kayanan. Pagmasdan mo kaming iyong mga anak na nananalangin para sa isang magandang bukas na aming pinananaligang aming mararating, sapagkat ikaw ay kasama namin. Maging karapat-dapat nawa kaming iharap sa iyong dakilang dambana ang aming mga alay, kasama ang aming mga sarili, at gawin itong tanda ng iyong mapagligtas na pag-ibig. Amen. Magsiupo po ang lahat at ating awitin ang awit sa pag-aalay. Na makibatong di inalintana, mga hirap na dinaranas
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay naming nakahain sa iyong dambana ay pabanalin nawa ng paglukob ng banal na Espiritu na pumuspos sa sinapupunan ng mahal na Birheng Maria upang magdalang tao at magsilang sa iyong anak na siyang namamagitan magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso't diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo naming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay ipinahayag ng mga propeta. Ang pagsilang niya'y pinanabikan ng mahal na Birheng Kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya'y inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandahan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiyawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas
Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa at ako ang iyong abang lingkod at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaysa ni San Jose naming patnubay, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak naming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas loob.
Iniling namin kami yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Sapagkat sa iyo ang kumula ang kalingan at kapangyarihan. Magpasawalang hanggan. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ipagkaloob po ninyo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito ang kordero ng Diyos, narito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para po maging maayos ang ating pagtanggap ng banal na komunyon, mangyaring pakisunod lamang po ang mga tuntuning ito. Pumila po tayo sa mga nakatakdang communion stations na matatagpuan sa loob at labas ng katedral. Para po sa mga kapatid nating nasa labas ng katedral, mayroon pong mga laiko ministrong tutungo sa inyong lugar upang magbigay ng komunyon. Sa mga kapatid nating nasa gilid ng simbahan, lalo na sa may portiko, huwag na po tayong papasok sa loob ng katedral upang mangumunyon sapagkat may lalapit po sa inyong laiko ministro. Gawin po nating maayos at mapagnilay ang ating gagawing pagtanggap sa banal na komunyon. Maraming salamat po.
Salamat sa kanyang paghahari, sa kanyang pagdating, liwanag niya'y magniningning, iniligtas ang buhay natin.
Magsilhod po ang lahat at ating dasalin ang panalangin ng sektor ng kabataan. Amang mapagmahal, Diyos ng buhay at Panginoon ng kasaysayan, nagpupuri kaming iyong mga anak sa iyo para sa panahon ng kabataan, sa buhay ng tao at para sa mga kabataan ng aming sambayanan. Pareho nilang ipinamamalas ang pag-asa nila hindi lamang para sa kinabukasan, kundi para rin sa kasalukuyan at binibigyan kami ng tuwa, lakas at damdamin. Nagpapasalamat kami para sa biyaya ng pagiging kabataan. Isang natatanging panahon para sa amin na lumago sa iyong biyaya at makibahagi sa iyong gawain ng pagpapanibago sa gitna ng mapaghamong mundo. Dala namin sa aming puso ang iyong tapat na pagtitiwala sa mga kabataan, kung kaya't idinadalangin naming pagpalain mo ang mga pagsisikap at tulungan kami sa yugtong ito ng aming buhay, upang aming makita na wala kaming ibang dapat hangarin, kundi ang iyong pag-ibig lamang. Sa pamamagitan ng aming personal na pakikipagkaibigan kay Hesukristo, pagsusumikap para sa pangkabuoang pag-unlad at masiglang pakikilahok sa aming mga komunidad, maging ganap nawa ang iyong mabiyayang plano para sa aming lahat. Kasama ang aming mahal na ina at ang maraming mga kabataang banal, idinadalangin namin ito kay Hesukristo ang aming Panginoon at kapatid, sa kapangyarihan ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa aming pagsasalo sa banal na hain, lagi nawa naming madama ang iyong kagandahang loob upang kami magkamit ng kaligtasan, pakundangan sa pagkakatawang tao ng iyong anak. Ngayong aming ginugunita ang kanyang ina sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Tayo po ay magkakaroon ng second collection bilang ating tulong sa mga programa ng ating diocese para sa ating mga kabataan. Lubos po naming pinasasalamatan ang anumang halagang inyong maihahandog. Maraming salamat po. Sumasampalataya ako sa Diyos, amang makapangyarihan.
Sa ngalan ng ating Kura Paroko, ang lubhang kagalang-galang na Obispo, Roberto C. Malyari, ng mga kaparian ng ating katedral, ng liturgical team, at ng pamunuan ng Parish Pastoral Council ng ating parokya, ipinapaabot ang lubos na pasasalamat sa inyong lahat na dumalo sa Misa de Gallo ngayong araw na ito bilang ating paghahanda sa pagsilang ng ating Panginoon. Lubos po namin pinasasalamatan ang mga naging tagapagtaguyod ng banal na misang ito, ang sektor ng kabataan sa pangangasiwa at koordinasyon ng grupong Parish Youth Volunteers at Knights of the Altars. Maraming salamat din po sa mga paaralang nagtaguyod sa unang simbang gabing ito. Patuloy po nawa tayong makiisa sa pagdiriwang natin sa paghahanda sa dakilang kapistahan ng pagsilang ng ating manunubos. Bigyan po natin ng masigabong palakpakan ang bawat isa at ang ating Panginoon. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Yumuko kayo at hingi ng pagpapala ng Diyos. Ang makapangyarihang Diyos Ama ng bugtong na anak na naparito na noon ay hinihintay nating bumalik. Ngayon ay siya nawang magpabanal sa inyo, pakundangan sa liwanag ng kanyang pagdating. At siya rin nawang pumuspos sa inyo sa pagpapala ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Patatagin nawa niya kayo sa pananampalataya, paligayahin sa pag-asa, at pakilusin sa pag-ibig na puspos ng sigla ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Kayong nagagalak sa pagdating ng nagkatawang taong manunubos, ay puspusin nawa niya ng gantimpalang buhay na di matatapos kapag siya'y dumating ng may kadakilang lubos. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, umayo kayo sa kapayapaan at buong pananabik na hintayin ng Mesiyas. Salamat sa Diyos.